Alright, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Yung mga taga Maynila rito, kasi naalala ko lang si Isko Moreno, meron siyang tinatawag na your Miss Choice. Ibig sabihin, yung mga pinili, pinagmamalaki niya yun eh. Mga pinili niya, naka-line up niya, talagang mga subok na magbibigay ng matinong serbisyo sa mga mamamayan. Ngayon, ito palang Councilor Awi Sia, hindi ko alam kung ito yung nakaaway ni Banat Bay dati. Nung hindi pa kakampi ni Duterte, etong si Isko Moreno. Diba? Kasi sa survey nga pala, ito si Isko yung pumangatlo, pang-apat si Sara. Okay? Hindi niya kayang gamitin si Lenny, so si Isko nagpagamit kay Duterte noong 2022 election. Now, kaya nga nagkaroon ng computation doon sa sa estate tax ni McCoy. Naalala nyo, 203 billion daw, kagagawa ni Isko yon. At doon nga ako na fact check ng TV5, ng News 5 at saka nung pinatulan ko sila, dalawa na silang bumalik sa akin, si Rappler. Tapos nung pinatulan ko, nagsitahimik na. Ngayon, ito yung nakwento sa akin ni Mami Peng. Sabi niya, "Hoy JDB, meron doon sa Maynila sa amin, sa 2nd District, na konsihal, kumakandidato, your Miss Choice." O ngayon, nangyari, na DQ. Hindi ko puta. Konsihal na DQ, bakit ka ako? Nagnakaw ng kuryente. Sa alyansa kami nun, papunta kami, tawa pa ako ng tawa. Ganun kumakain kami sa choking. So, sabi ko, sige nga, tignan ko nga yung pag-uwi ko ng bahay. Eto nga ho, sabi rito ang certificate of candidacy ng incumbent 2nd District Councilor na si Awi Sia ay kinansela ng COMELEC. Dahil dito, dahil dati naman itong nahatulan ng pagnanakaw ng kuryente, kaya naman siya hindi na kailanman pwedeng tumakbo sa kanilang posisyon sa gobyerno. So katikit po siya ni Yorme. Kaya siya, kabilang siya sa Yorme's Choice. Okay? Sabi rito, ito raw po, nagsasaad na nang maghain siya ng COC, yung na sinumpaan niya, siya po ay eligible para tumakbo. Naalala ko lang hindi ba issue yung tawag dito, yung ganyan noon sa yung moral turpitude nung panahon ni PBBM, issue yan laban sa kanya kila Tulfo, kay Rafi, di ba? Meron dong box sa kalimutan ko yung number, pero pag nag-file ka ng COC, meron kang i-fill out na forms. Nakalagay doon na have you ever been convicted of any cases involving moral turpitude? So, check if yes, then kaya yung check mo yung no kung wala pa. Ngayon, ang ginawa po niya ay nilagay niya po na siya po ay eligible. Chinekan niya yun. Sabi nga ng COMELEC rito, it is a public knowledge and widely circulated. Ibig sabihin, kalat na kalat, ito yung naibalita na sa publiko at kalat na sa mga chismosa at chismoso na siya ay convicted by final judgment ng Manila Regional Trial Court Branch 19 dahil sa kasong pagnanakaw ng kuryente o yung anti-pilferage. Pabira. Ba't naman nag-jumper pa kayo? Eto, penalty, multa ng 10,000. Alam ko may kulong pa yan yung Anti-Pilferage Act na yan. Meron pa yan Kasi pag nanakaw yan This offense by its very nature constitutes nature involving moral turpitude. Sana ho yung mga magnanakaw ng pera ng bayan, ganun din. Lalo yung nagbenta-benta ng mga ari-arian. Galit na galit talaga ako. Yung nga lang na nababalita na si Ralph Recto, ibibenta yung ilang ari-arian ng gobyerno para makalikom ng 2 bilyon. Ako, nagagalit ako Bakit ho? Kasi kinakailangan ay ang gobyerno nag-iipon ng mga pwedeng pagkakitaan. Di ba? Para sa revenue, hindi na mangungutang, Sus Maria Josep. Pero kung magbibenta ka, saglit lang yan, ubos. Lang yung ginawa ni Yorme. Ilan yung hinahanap sa kanya ng mga taon, tinatanong sa napunta, 65 billion.
Na pinagbentahan ng mga properties ng pandemic. Sabi, idinagdag pa na sa ilalim ng Omnibus Election Code, an individual is disqualified to be a candidate for an elective position and from holding any office if such person has been sentenced by final judgment. Pareho rin itong Section 40 ng Local Government Code. Respondents' eligibility is unmistakable. A plain reading of the two separate provisions of the law clearly states that the conviction for a case involving moral turpitude is a ground for perpetually disqualify one from running for an elective office. Absent any plenary pardon or amnesty. Hala! Wala na to. 'Di ba? Hindi pwedeng hindi po pwede na walang pardon, walang amnesty. Sabi ni Lori, ang babaw kumpara sa CF. Alam mo, mare, sili na ganyang kaliit at yung siling ganyang kalaki na nilalagyan ng cheese sa loob, pareho lang po ang tawag dyan. Sili. May anghang o wala, sili pa rin yan. Di ba? Pag nanakaw sa confidential funds, pag nanakaw yun. Pag nanakaw sa Meralco ng kuryente, pag nanakaw pa rin yun. Di ba? Ang mali niya rito, ito eh. Dito ako nagulat, sa totoo lang. Bakit hindi niya inapila? Hindi niya inapila eh. With final judgment. Di ba? Final judgment na ng Manila RTC. Bakit final judgment? Ibig sabihin, nung nahatulan siya nito, hindi siya umapila. Hindi ito pinaabot ng Court of Appeals man lang. Di ba? So, yun yung dahilan. Kaya siya na-DQ. Alam nyo, itong si dating konsihal Awi Sia, number 1 ito na konsihal. Ibig sabihin, ganun siya ka-popular. So, number 1. Parang Robin Padilla. Di ba? Number 1 na konsihal. Tapos, kamusta ang performance? Well, at least naman hindi naman nagnakaw si Robin, Para lang tayong lugi lang buwan-buwan sa kanyang performance. Yun ang sinasabi. Pwede nyo hong i-research. Ito yung criminal case. The case docketed as criminal case number 12-29-3357. Di ba? Okay, so iwan mo na natin yan. Talagang ganon, di ba? That's the way it is. Isko, pwede ba? Yan po. Mukhang ilalampaso si Isko doon ng kanyang kalaban eh. Kasi yung, nasan kayo isa lang ang tanong namin, nasan kayo ng pandemic? Una, si Isko nagbenta ng mga ari-arian para iposisyon ang sarili niya sa pagtakbo sa pampanguluhan. Diba? Nilagas yung mga ari-arian ng Maynila, nangutang pa. Inanunsyo niya yun. Mangungutang ako para sa inyo, pero may binenta. Ngayon, it will take, sabi nga ni Hani, 20 years. Tama, bago mabayaran yung utang ng Maynila. Tapos yun palang Manila Zoo na ginastosan din ng malaki, hindi rin kumikita. Aray ko! Diba? Isko. Ngayon, nagbabalik ng pagka-mayor, panibagong positioning na naman sa presidency. Kasi, eto, tignan nyo lang wala kasing Marcos na maikakandidato sa 2028. Wala ho. Posibleng ang Duterte hindi rin magpatakbo dahil sa problema nila ngayon dito sa mga kaso. So si Isko ngayon ang nakakaamoy na pwedeng ikandidato at walang ibang nasa likod niya kung hindi si Duterte. Si Isko na lang ang pag-asa ng mga Duterte na maging kaalyado nila. Yan ang potential na kandidato ni Digong. Alright, so iwan natin.